Maraming taon na ang lumipas mula ng misteryosong nawala si Ginoong Satoshi Nakamoto. Siya ang itinuturing na ama ng Bitcoin at ng buong ideya ng cryptocurrency. Pero isang nakakagulat na pahayag ang muling umuugong ngayon. Ayon po sa isang kilalang XRP community member ay may isa pang crypto na kinikilala ni Ginoong Satoshi bilang interesting. At hindi ito si Ethereum. Hindi rin ito ang mga bagong meme coins na naglipa na ngayon. Ayon sa komentaryong ito ay si XRP lang daw ang natatanging project bukod kay Bitcoin na tinawag mismo ni Ginoong Satoshi na interesting. Pero teka, bakit ganito kalaki ang epekto ng simpleng pahayag na ito? At bakit parang galit na galit ang ilang mga Bitcoin supporters kay XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano ang sinasabi ng XRP supporter tungkol kay Ginoong Satoshi at sa project ni XRP. Ayon po sa isang XRP supporter na si Mikkel ay tila mayroong matibay na koneksyon sa pagitan ng orihinal na ideya ni Ginoong Satoshi at ng kasalukuyang sistema ni XRP. Binanggit niya na bukod kay Bitcoin ay si XRP lamang ang tanging project na binanggit ni Ginoong Satoshi at tinawag na interesting. Ang sinasabi po ni Mikkel ay hindi basta haka-haka lamang. May basihan ito sa lumang forum discussions kung saan binanggit ni Ginoong Satoshi ang ideya ng isang peer-to-peer IOU system. Ang ganitong konsepto ay hindi pa XRP noon, pero dito na umikot ang ideya na kalaunan ay pinagbasihan ng XRPL or XRP ledger. Ngayon ay ano po ang orihinal na konsepto ni Ginoong Satoshi at paano ito konektado kay XRP? Kung babalikan natin ang mga forum post ni Ginoong Satoshi ay makikita nating interesado po siya sa mga sistema kung saan pwedeng gumawa ng IOUs o mga utang na hindi dumadaan sa bangko. Ang ganitong uri ng sistema ay bahagi po ng ideology ng decentralization, kung saan ang kapangyarihan ay wala sa iisang centralized entity gaya po ng gobyerno o bangko. Ngayon ay dito po papasok si XRP. Ang XRP ledger ay itinatag gamit ang parehong prinsipyo. Kaya sinasabi ng ilan na sa lahat ng crypto ngayon, si XRP ang pinakakatulad sa orihinal na pananaw ni Ginoong Satoshi para kay Bitcoin. Ngayon ay bakit po tinatawag ng iba si XRP bilang banker's coin? Ayan, ang isa po sa pinakamalaking batikos laban kay XRP ay ang pagkakaugnay nito sa mga bangko. Tinatawag pa nga ito ng iba na banker's coin bilang paninira. Pero ayon po kay Mikkel ay hindi ito patas. At bakit? Dahil ang mga Bitcoin supporters din mismo ay sabik na sabik kapag may bangko na nag-a-adapt kay Bitcoin. Halimbawa, ang mga malalaking bangko gaya po ng BNY Mellon, State Street, JP Morgan at Citibank ay pumasok na sa crypto space. May sarili na po silang custody services, blockchain-based settlement at trading platforms para kay Bitcoin. Pero bakit tila si XRP lang ang laging binabato ng ganitong batikos? Bakit kapag si Bitcoin ay
ginamit ng bangko ay okay lang. Pero kapag si XRP ay gumawa ng partnership, ay agad na tinatawag na centralized. Ngayon ay ang susunod po na katanungan natin ay totoo bang kontrolado si XRP ng mga korporasyon? Isa pa sa madalas na ibinabatong argumento laban kay XRP ay masyado raw itong hawak ng mga korporasyon, partikular na itong si Ripple. Pero ayon po ulit kay Mikkel ay ironic ito. At bakit? Kasi ang mga supporters din ni Bitcoin ay hinihikayat ang paggamit ng bank custody sa halip na hawakan ng mga users ang sarili nilang private keys. Si Ginong Michael Saylor, ang kilalang Bitcoin advocate, ay dati pang nanawagan sa mga tao na ipagkatiwala ang kanilang Bitcoin sa mga bangko. Bagamat binawi na niya ang pahayag na ito, ang kanyang punto ay malinaw. Ang corporate involvement sa crypto ay hindi lang kay XRP. Sa katunayan, ayon po sa datos ay mahigit 218 na mga kumpanya ang may hawak ng higit 1.25 million na Bitcoin. At yan po ay nagkakalaga ng $143 billion. Kung sa bagay na ito ay okay lang si Bitcoin or okay lang kay Bitcoin, bakit kapag si XRP ang gumagawa ay binabansagan po ito agad bilang centralized or anti-crypto? Ngayon ay bakit po si XRP ang laging sentro ng kontrobersiya? Ayon po ulit kay Mikkel ay may dahilan kung bakit si XRP ang palaging tinitira sa mga forums or sa X, dating Twitter po yan, at maging sa mga media. Hindi ito dahil sa wala po siyang value, kundi dahil sa kabaliktaran. Malaki raw ang banta ni XRP sa status quo. Ibig sabihin ay kaya po siya tinuturing na banta ng iba dahil kaya nitong baguhin ang kasalukuyang sistema ng pera at pagbabayad. Si XRP po ay mabilis, mura at epektibo bilang global remittance tool. Ito ay malayo sa kasalukuyang mabagal at mahal na sistema ng SWIFT na ginagamit ng mga bangko sa buong mundo. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast dito sa Pilipinas ay napakahalaga ng mga ganitong balita. At bakit? Kasi tayo ang isa sa mga bansang may maraming overseas Filipino workers. Ang pera na pinapadala nila ay dumadaan pa sa matataas na fees. Pero sa pamamagitan ng technology ni XRP ay pwede pong bumaba ng malaki ang bayad sa remittance. Kung lalawak pa ang adoption kay XRP, ay posible tayong makakita ng mas mabilis at mas murang cross-border payments. Mas makikinabang din tayo sa mga partnerships ni Ripple sa mga bangko kung saan makakabuo ng bagong klase ng financial services na bukas para sa lahat. At bilang panghuli, sa totoo lang ay dapat po nating buksan ang isipan natin pagdating sa mga ganitong usapin. Hindi dahil sa matagal na ang Bitcoin ay ibig sabihin ay ito na ang perpektong sistema. At hindi rin dahil may corporate connection si XRP ay masama na agad siya. Ang mahalaga ay tingnan natin kung ano ang nagagawa ng bawat project. Kung si Ginong Satoshi mismo ay natagpuan or nakita po niyang interesting ang isang konsepto na nauugnay kay XRP, dapat ay hindi natin ito basta-basta baliwalain. Ang mundo po ng crypto ay napakalawak. Hindi ito tungkol sa iisang coin lamang. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng kapangyarihan sa tao para kontrolin ang kanyang sariling pera. At kung si XRP po ay nagbibigay ng ganitong kapangyarihan sa mas mabilis at abot kayang paraan, baka panahon na para seryosohin natin siya.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.